So, ang ibig lang ninyo sabihin dito, andito lahat ito, patunayan natin kung alin dito talaga yung... Kasi dapat ang nag-iimbestiga ng anomalya, nangangalap ng ebidensya. At saka na lang niya sasabihin, ito hindi to pwede, ay ito hindi to pwede. Hindi pwede, hindi kayo pwede lahat. Opo. Ang problema, wala pa talagang totoong pag-iimbestiga, meron na ho silang conclusion. Meron na nga. Katulad ni Ombudsman, ang sabi niya, ang isang litrato dyan ay kinuha o nakuha noong nakaraang administrasyon pa. At alam ko po yung tinutumbok niyang litrato. Kung alin dito. Oo, pero pag nag-imbestiga siya, ipapakita namin yung metadata ng litrato na yan. Yung pagkakakuha ng petsa mismo. Nandyan yung petsa, yung oras. Na ito ay hindi matagal ng picture, kundi... Opo. Anong taon yun? September 2022. Ayun. Ganun din ang... bago mag-imbestiga ang NBI, ang dami na pong nilabas na konklusyon ang kanilang direktor. So parang baligtad. Conclusion muna bago investigasyon. Opo, parang ganyan po ang nangyari sa... Ayun nga po. Teka, kasi kaya na nabanggit ko kanina dito, attorney. Eto asan ba yun? May napansin kasi ako rito na sabi ko, mukhang dapat talagang investigahan. Mayroon binanggit dito na kasama rito ang mga larawan. So, ito yung mga picture, no? Oo. At video. Meron ba dito sa ano? Hindi ko po pwedeng mai-attach ang video yan. Ayun nga, yung kasi sinasabi. Video, yun ang sinasabi namin. Sabi ko, ibig sabihin, yung mga nandito, picture. Meron pa silang hawak na ebidensya. Ganun po ba? Tama po ba? Kasi po yung iba dyan, parang screenshot lang ng video. Ayun, tama. Parang portion lang ng video. Yun nga sinabi namin dito na katulad nito, nagdi-deliver. Hindi natin alam kung talagang picture to o screenshot ng video. Opo. So may mga picture dito na talagang galing sa video pala. Meron po, oo. Kaya pag isusumite sana namin yung kopya ng video sa kanila, makikita nila. At saka mapapatunayang, kasi ang sabi nila, naku po, yan ay AI generated Dito ba ito po ba, attorney, ay bago nyo pinayagan, siyempre abogado kayo, madadawit kayo kapag yung mga picture dito ay pinayagan yung mailagay, pero hindi nyo na-check. Lahat po yan ay tiningnan ko. At galing talaga sa mga telepono nila. Ibig sabihin, hindi ito ipinasa lang. Alam ninyo kung yung binabanggit yung metadata. Lahat ito meron. Oo, nakita ko po yan. Oo. In fact nga, meron din, nagdududa na kung ilan ang na-deliver. Pwede ho na, kasi halimbawa yung helicopter dyan na ginagamit. Apo, itong nandito. Nandyan po, mga 4 na litrato yan na pinapakita yung parehong helicopter. Pero pwede ho naming ipakita na, naku, ilang litrato po yan. Hindi lang ho siguro 50. Ganun? Oo. Mga picture, ganun kadami? Kasi sample lang po yan. Kasi kung ilalagay nyo rito, parang, dapat wala nang i-investiga. No. Kaya yun po ang gusto sana namin na pag mag-imbestiga sila, pwede naman nating isa-isahin. O halimbawa, ang sinabi nyo si Congresswoman Franz Castro. Example. Ano ang katibayan nyo? Ipapakita ho namin na halimbawa may group chat kasi yan So may screenshot. Nandun kung ano yung plate number na ginamit, sino yung kasama. So may establish. At may litrato dun sa loob ng conference room. So hindi ho gagawa ng kwento itong mga sundalo na ito na laban sa mga malalaki, maimpluwensya at mayayaman na mga individual. No? At ayaw ko rin ho silang ipasubo na gagawa kami ng kwento na makakasira sa puri ng isang tao. Malalim po ang aming paniniwala na yung the good name and reputation of a person is the most precious possession that he or she can have. And we cannot afford to be reckless po para lang manira ng puri o pangalan ng isang tao. Pero in-expect nyo ba na ganito ang magiging reaksyon ng mga nag-iimbestiga sa flood control? Yes po. Kasi
Kaya po napilitan ako na hanapin itong mga kasamahan ni Gutesa dahil nakita ko kung paano nila trinato si Gutesa. Aha. So sabi ko, totoo kaya ang sinasabi ni Gutesa? Malamang may mga kasamahan siya. Aha. Kaya ko po hinanap at nalaman ko na totoo ang sinasabi ni Gutesa. So bakit pinagtatakpan nila ngayon? Yung ICI, for example, napapanood naman natin po yung proseso ng ICI. Halatado naman po na pang-cover up yan eh. So, kaya po minarampat natin na hanapin ang mga ito at meron ding gustong tumulong pa para magdagdag ng mga ebidensya. Anong ibig nyo sabihin? Teka lang, ha? Aking idadigest yung huli yung sentence, ha? May ibang gustong tumulong pa na magdagdag ng ebidensya? Yes po. Itong 18 sundalo, may iba pang susunod? Malaki po ang posibilidad. Ito bang mga ito ay mga dati ring sundalo o meron ding mga... Kasi ang dami rito nabanggit ng mga tao na hindi naman sundalo. Alin po yung mga kasamahan nila? Opo. Hindi, halos lahat po yan ay dating sundalo. Ang hindi lang sundalo dyan dati ay yung mga drivers. Driver. Ayun nga, yung sinasabi ko, meron bang mga ganun possible in the future? O hindi natin alam, baka next week or... Abangan po natin, Kuya Nelson, kung anong... Ito ang napansin ko dito, no, na kasi kay Gutesa, isa lang ang lakas ng impact no? Pero ba't hindi nyo ginawa kaya na isa-isa ang inilabas? Every week may lumilitaw. Alam ba, ang inunan nyo rito ay yung pinakamaraming may alam. Tapos isa-isang lumilitaw. Ano kayang nangyari? Wala ho kasi kaming iniisip na strategy or ano. Simple lang po ang sa amin, no? Ang nilalaman niyan are not their personal truth. They are not political truth. Objective truth po ang nandyan, no? Kaya kung ilan silang handang lumabas po sila. Pero sa haba ng kwentong ito at sa dami nila, matagal yung binuo ito. Ibig sabihin, siyempre, hindi mo basta tatanggapin, attorney, di ba? At ang gagawin nyo, gagaya siguro ng ginawa ng NBI, chinek nyo muna lahat. Opo. Una kaming nagkita-kita nung ilang kasamahan nila, October pa lang. Oo. So, usap kami November hanggang December. Pagdating ng Christmas break, sabi ko sa kanila, pag-isipan nyong mabuti, kausapin nyo ang pamilya nyo. Kasi mahirap na lalabas kayo, pero hindi kayo nag-usap ng pamilya. So, ihanda nyo rin ang pamilya, sabi ko. Kaya pagbalik ng Enero, ganun pa rin po. At paulit-ulit po yan na tinatanong ko sila. Kasi nagte-take notes ako kung nagsasalita sila. And then, ilalagay ko sa draft ng kanilang affidavit. Pag kausap ko ulit sila, tinetest ko kung consistent. Tama naman po yung kanilang mga sinasabi, consistent naman. Kaya ayun na nga, nung February, nung na-review nila lahat, binigyan ko sila ng tig-isang kopya nila. Parang 1 linggo pa ho bago namin ipa-notaryo eh. Oo nga. So, ibig sabihin, tama. Kasi kung paparatangan kayo ng hindi, it will take time talaga pala, no, na mabuo itong testimonya nila. Anong nakikita nyong kahihinatnan nito? Kasi ngayon ay 2026, 2 years na lang magpapalit na tayo ng administrasyon. Ito ba kailangan pa ba natin itawid dito sa kabilang ibayo? Ganun po ang malaking posibilidad na mangyayari dahil nakita natin ang galaw ng Ombudsman, ang NBI, ang Kongreso at ang Senado na ayaw nilang pag-usapan ito, ayaw nilang imbestigahan. No? So siguro magkakaroon tayo ng oportunidad kung magbago ang ating administrasyon at yung susunod na administrasyon ay bukas ang kaisipan na imbestigahan ito.
Ay, pero sa bagay, buti na lang madali na, no? Sandali na lang. Pero sa tingin nyo, may impact din ito. Kasi siyempre, sa election, kung anong issue ng bayan eh. Kung ano ang mainit na issue, may epekto yan sa magiging behavior ng mga botante. Malaki bang epekto nito sa tingin ninyo, sa magiging resulta? Kung ang ating mga kababayan po ay mapanuri, no? At they keep on engaging on this issue, palagay ko may epekto po 'yan. At kung hindi magbabago ang pag-iisip ng pamahalaan natin ngayon Yung pagtrato dito? na magkaroon ng totoong investigasyon, eh baka hindi po maganda ang paningin ng mga botante sa kanila. Ang sabi ni Senador Lacson noong siguro napanood nyo rin naman sa hearing na payag na siyang ipatawag kaya yung mga dating sundalo, pero binawi niya yata kinabukasan at ayaw na daw ng maging circus. Ano ang tingin nyo? Yun nga, nagtataka rin ako kung bakit biglang ganun ang paningin ni Senador Lacson sa ganitong issue. Kasi yung mga nakaraan na subaybayan naman natin ang kanyang political career. Opo. At ipinakita niya sa taong bayan na isa siyang masugid na lumalaban sa korupsyon. Pero biglang nagbago ang kanyang pananaw eh. Sabi ko nga, ang pagdududa niya ay imposible daw yung 805 billion pesos. Kasi kinumpute niya, mukhang hanggang ngayon daw nagde-deliver pa. Kung ganun talagang kalaki. Oo. Pero hindi makapaniwala si Senator Lacson sa 805 billion. Samantalang ang estimate ng isang professor po ay 1.5 to 1.9 trillion ang ninakaw. Wow, laki. So halos kalahati lang itong binabanggit ng mga sundalo na ito. Pero sa tingin nyo ba yung mga example, i-accept muna natin na ito talaga ay galing sa pondo ng gobyerno, kasama na kaya dito yung iba pang ang ibig sabihin, hindi kaya ito ay hindi lang flood control project? Ay, opo. Kasi yung dumating na pera kay Saldico ay galing sa iba't ibang sources, no? Halo-halo na yun. Opo, hindi lang flood control eh. Halimbawa, yung sinasabi nila na nag-deliver si General Katapang ng Bucor kay Saldico, hindi naman siguro galing sa flood control yon. Oo, kasi nga sabi niya, hindi naman ako involved dyan. Wala naman akong kinalaman sa flood control. Ba't ako bibigyan? Oo. Pero marami po eh. Pag sana lumabas si Mark Tiksay o si Paul Estrada, kasi meron po yung iniwan na parang diary niya eh. So makikita po nyo doon, ang daming iba't ibang sources eh. Pati nga yung PhilHealth. Yung ba pinagtataka ko, attorney, no? Bakit itong dalawang nababanggit lagi, nabanggit na ito sa Senate hearing eh, nasa transcript ito eh. Yung Mark Tiksay at yung isa, yung Paul Estrada, bakit kaya hindi ipinapatawag or hinahanap man lang? Exactly po, no? Wala akong narinig na sinabpinahan, pero ang pagkakaalam ko ay nasa labas ng bansa sila. Oo. Pero kahit na, Ayun di ba? Sampinahan mo para makatulong sana sa pagpapaliwanag, pero wala pong ganong effort eh. At doon nakapaghinala. Oo, talaga naman, oo.